So, what's up guys? So, for today's video, sasabihin ko sa inyo kung magkano nga ba ang sahod ng isang caregiver dito sa Israel ngayong 2025. So, iba-iba ang sahod ng bawat caregiver at nakadepende sa kanilang mga amo. So, kung pagbabasihan ng basic pay ngayong taon na to, siguro around 75 to 80,000. Sana all. Kasama yung Shabbat pay o overtime during Friday, Saturday. At meron pang allowance. Pero iba-iba. So, disclaimer lang po at hindi po ako expert at hindi ko rin po ako nagtatrabaho sa agency o hindi ko alam lahat ng kalakaran. So, ito lang mga sasabihin ko ay base lang sa mga alam ko at sa experience ko. So, nag-range po talaga tayo dito ng around 75 to 100,000. Kasama na siguro yung ating mga Shabbat pay. Yung pag mag-i-stay tayo during Friday, Saturday, may bayad po yun. So, minsan lumalagpas pa conforme sa amo. May mga galanting amo na hindi binabawas yung kuryente, pagkain, yung tirahan at yung insurance. Pero once na kuripot yung amo mo at ibabawas sa iyo lahat yan, hindi ka mag-arrange ng ganun. So, nagdaan din po ako sa mababang sahod nung bago ko. Nag-start ako sa around 75,000 siguro lang per month. So, yun nga, pag tumatagal ka, nakalipat ka, nakakapag-demand ka, pero mag-uusap pa rin kayo ng employer mo kung papayag siya sa ganong sahod. So yan nga, kinukuha naming sahod dito sa DOAR kung tawagin o post office. So simple lang, kailangan mo lang gumawa ng appointment pagpupunta ka rito at ayun nga, kukuha ka ng number para makapila ka para sa pag-withdraw mo ng pera mo. So yun nga, hihintay mo lang na matawag yung number mo at wag mong kakalimutan na dalhin yung passport mo. Importante na dala mo yung passport mo kasi yan yung hihingin sa'yo ng teller pag andyan ka na sa harapan. So napakasimple lang naman. Pag nakapunta ka na sa harapan at naibigay mo yung passport mo, makukuha mo na kagad yung sahod. So dahil nga modern na tayo, hindi na ako pumupunta sa DOAR para kumuha ng sahod. So nag-online na ako dito sa may Israel Post. Yan lang, i-enter ko lang yung account ko, yung password ko at pwede na akong mag-send ng pera. Pero meron pang isang yan may dilipatan pa yan na money transfer bago makarating sa Pilipinas. Dito ipapasok ko muna dito sa NIMA. So ayan, pag malaki yung palitan katulad ng 18 something ngayon yung palitan, malaki din yung pera mo. So, ita-transfer ko dito bago ko i-transfer sa bank at ita-transfer sa GCash, pwede rin. So, pinadali ko na lang yung transfer para sa akin para hindi ako maabala at hindi na ako kailangan pumunta sa post office para magpadala. Pero alam nyo, hindi lang laging importante yung malaking sahod. Importante, mabait yung pamilya, tinuturing kang pamilya, pinapakain kang maayos at matutulugan ka. Meron kang peace of mind, yun ang mahalaga pagkatrabaho dito sa bansang Israel. Tatanungin niyo ako, ang Israel talaga yung isa sa may magandang pasahod at magandang pamamalakad sa mga caregiver kasi bukod sa maganda yung pasahod, maayos yung benepisyo at maayos yung trato. So kung tatanungin niyo ako kung anong bansa ang magandang puntahan para sa caregiver, maganda talaga dito. May problema lang kasi minsan nagkakagera, pero safe naman kami, ginagawa naman nila lahat para maging safe kami. Kaya lang, sa kasamaan pala, 3 taon nang walang nakakapasok na caregiver dito sa bansang Israel at pag-pray natin na may makapasok na. So, sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang siguro at sana panoodin nyo pa yung mga videos ko. Subscribe mo yung channel ko para malaman nyo pa kung ano pa yung mga kaganapan dito sa bansang Israel. So maraming salamat at God bless us all. Bye-bye!